Good morning po sa inyo mga kapatids. So meron hong kumakalat na ganitong code card na kung saan nabiktima rin po ako di ako nabiktima si Jason sa kasi may ito, tingnan yung mga fake news vloggers. Sabi rito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, huwag mo akong pangunahan at siraan, alam mo bang pwede kitang kasuhan. Ulitin ko ang basa. Halatang walang pinag-aralan yung sumulat nito eh. Ni high school hindi tinapos eh. Tingnan nyo ha, hindi alam gumamit ng punctuation. Pero yung punctuation, yung may comma, may tuldok, may mga ganon. Sabi rito, sabayan nyo ng pagbasa ha. Kapag tignan nyo yung kuko nyo kung nangingitim na, kung nakakahiga pa kayo, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, wag mo akong pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo sa Di ba? Buisit. Gagawa ng code card, papatay ng babasa. Sabi niya, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, huwag mo akong pagunahan. Dapat period na lang doon eh, di ba? Then, huwag mo rin akong siraan. Dapat ganon. Alam mo bang pwede kitang kasuhan? Tignan nyo, imbis na letter U, kasuhan sa ginagawa mo. Sinasabi mo na iniiwasan ko yung Ilocos. Sus Mariosep. Sabi ni Jason sa nag-aral pa ito ha ng journalism. Wala ko totoo. Sabi diyan, huwag kang manakot ng kaso. Sus Mariosep. Sabi niya kay Vince Dizon. Instead, head to the identified areas in Ilocos Norte and prove the Filipinos' wrong perceptions that you are beholden to the Marcoses only and that you're dedicated public official to the flag and the republic. Sabi niya, sabi niya, huwag kang manakot ng magsasampa ka ng kaso. Sa halip, pumunta ka sa Ilocos Norte at patunayan mo sa taong bayan. Sabi niya, na hindi ka lamang may pananagutan sa mga Marcoses, kung hindi sa bansa. Sabi niya, patunayan mong bit-bit mo ang bayag mo, Vince. Nak ng putya. Hilig rin pala nito sa bayag. Nalala ko yung isang abogadong nag-file ng impeachment eh. Diba? Made of steel daw yung yagbaduduls niya eh. Now, eto yun eh. Si Magdaraog ito. Yan. Yung mataba na yan. Alam nyo, fake po ito na code card. Bakit? Hindi kung inyong papansinin yung personality ni Vince Dizon, hindi po ganyan magsalita si Vince Dizon. Hindi ganyan. Ano si Vince Dizon? Namimili ito ng mga salitang kanyang gagamitin. Hindi siya padaskul-daskul magsalita. Napanood ko yung mga videos na nilabas nito ni Magdaraog. Yan. Natutuwa nga ako kasi may kasama ng geotag. Yung mismo sa location. At hinahamon niya, kasi sinasabi niya mga hindi raw po natapos yan, mga incomplete. Diba? Ang problema rin kasi, yung pagpunta dyan ni Vince Dizon sa Ilocos Norte nun, ang ginamit nila kung ano yung nandun sa sumbong mo sa Pangulo. Natuklasan na nga, di ba, binanggit na ni Marcoleta noon pa. Pero recently lang ito pinansin na yung geotagging, yung coordinates ay mali-mali, sinadyang mali-mali talaga para iligaw. Sabi ko nga sa inyo, yung isang pinuntahan ni PBBM na sabi niya wala talagang ginawa, ghost project kasi konting semento, konting bakal. Nung malamang pupunta ang Pangulo, posibleng puntahan, saka lang nagsimula, naglatag uli ng mga rebar para ihanda sa pagbubuhos. Diba? Ngayon, may hinanap pa ako na ibang lugar doon, kalakip noon. Nung nakita ko sa lugar doon, kasi may kita sumbong sa Pangulo yun yung barangay. Alang hiya, yung coordinates, dinala ako sa may tulay na nakaharap sa Pure Gold. So kung ikaw yung nag-check from COA, kung tamad kang pumunta sa site o kung nabayaran ka, di ba? Kung taga DPWH ka na nag-check,
Aasa ka sa geotagging na okay naman. Screenshot mo, okay po, tapos na. Oh. 'Di ba? Ngayon, eto pinuntahan niya yung mga proyekto. May mga tarpaulin na mga nakasabit doon. Hmm. 'Di ba? So yung mga pinagsasabi nito ni Magda Raog, lumilitaw po na negatibo kontra sa gobyerno. 'Di ba? So ang pinakamainam ditong gawin, again, ako ha, hindi naman ako attack dog. Ang pinaka the best pong gawin dito para labanan kung ito ay fake news ay puntahan pa rin ni Vince Dizon yan. 'Di ba? Ang gawin niya ay isama niya to si Magdarahog o Magdarahog. Isama niya to pati yung tagpuin niya yung mga DPWH Region 1 officials. Oh, ikutin nila yung iba't ibang mga lugar na pinakikita nito ni Magdarahog. Plus, isama niya yung mga contractors. O diyan po magkakaalaman, 'di ba? Ito ba ay ito ba ay wala ng pondo? Wala na bang gumagawa? Malay nyo pumunta yan diyan linggo. Wala talaga nagtatrabaho, 'di ba? Malay nyo yung pinakita diyan na isang parte. Katulad nito, 'di ba? May nasemento, may ganyan. Hindi natin alam kung meron talagang gumagawa diyan, curing period lang, pinapatapos lang yung curing period para tumigas talaga yung mga semento, then saka papatungan naman ng bagong, 'di ba? Gagawin diyan. O kung yan ba talaga 1, 2, 3 na yung pera. Sino yung proponent nito? Saan galing ang pondo, 'di ba? Para malaman yan, kasi siyempre sasabihin ni Magdarahog kung ano yung pabor sa kanya. 'Di ba? Pwede yan sabihin, yan yung tulay na yan, putol. Ang tanong, bakit putol yung nakikita nating tulay? Wala pong magba-validate. Kaya importante puntahan ito ni DPWH Secretary. Natatawa nga ako ni isang BBM vlogger. Wala man lamang nagpupunta dyan eh. Ni ang bagong Pilipinas na humahawak sa kanila, wala man lamang hindi man lamang nag-i-effort na papuntahan yan, ipa-check para makita talaga kung totoo o hindi, di ba? Kasi there's a lot of way para malaman yung katotohanan. Hindi po monopoly ng isang tao ang katotohanan. Paano kung totoo na yan ay tinarantado talaga yung mga proyekto sa lugar pa ng Pangulo ng Pilipinas? Nako, palagay ko, if I'm the DPWH Secretary, pupuntahan ko na to dahil nakakahiya. Di ba? Paano mo mapoprotektahan yan? Mismo ang lakas ng loob ng kung sino mga contractor na yan na ganyanin yung trabaho para magkaalaman kung may mga kumita ba dyan, kung may mga nag-kickback ba dyan, di ba? Alam mo, hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. Na magtanong-tanong, hindi niya gagawin yun. Kasi nga, meron siyang gustong palitawin. Di ba? Alam naman natin na hindi talaga siya maglalabas ng fair commentary about the government. Kasi nga, kalaban niya gobyerno ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, walang nakakaribat sa kanya eh. Kaya the best lang talaga nito, puntahan ni Vince Dizon. Kasi kahit paano may mga kababayan tayong mapapaniwala nito. Lalo yun na hindi mga taga-Ilocos. Diba? Ano ba yung naging kalakaran nung nakaraang mga panahon? Yung mga mayor nagugulat, nagkaroon ng proyekto. Hindi nila mapakialaman kasi project ng national, which is DPWH. Diba? Hindi nila alam tuloy na ito pala ay galing sa pondo ni congressman. Nagaling pala ito sa pondo ng senador na hindi naman taga ron sa lugar nila. Tulad na lang yung sa Pandi, Bulacan, naalala nyo? Yung sa kaso ni Bong Revilla, kaya siya ngayon nakulong. Diba? Taga Cavite yun eh. Dahil senador siya ng buong Pilipinas, base sa alegasyon, meron siya roong Ginos Project. Diba? Dating politiko pala yan si Magda Raog. Alang iya.
Abi tuloy ng iba. Ilocos Norte, baluarte ng mga Marcos. Inspection ng inspection kayo sa Davao. Tapos sa lugar nyo, gutay-gutay. O, di ba? Kaya sabi ko, huwag yun na kasi pakialaman ng Davao. Hindi naman umiiyak yung mga taga Davao City. Tinitiis nga nila eh. Ba't nga naman kasi punta kayo ng punta ng Davao City? O, di ba? Ilocos Norte, sabi nga, bago ka tumingin sa bakuran ng iba, di ba? Ang gawin mo, linisin mo muna, tingnan mo muna yung sarili mong bakuran. Ano yun? Ako? Hindi po ako politiko. Hindi ako politiko. Ako pala yung tinutukoy niya. Sa dating politiko natalo kayo nag-vlogger, hindi po ako politiko. Sorry. Fake news kayo doon. Never pa ako tumakbo sa eleksyon. Diba? That's my stand. Puntahan yan. Ngayon, eto naman, isa pang fake news na naman nila ng mga DDS. Di ba ang Pangulo natin ay meron itong diverticulitis. Dumali ngayon, etong si Jason. Sabi rito, my sources sent me this message a few minutes ago. His acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Key developments include the formation of cysts and clear signs of perforation, which could lead to life-threatening complications if not addressed immediately. Because of his condition, he won't be able to perform his duties and responsibilities for weeks to come. Anak ng putya, oo. Diba? So, kanina, nagkaroon ng event. Eto, outtaking dito ni PNP Chief Dinar Tates, di ba? So, nag 4-star general na siya. At baka may gusto pang magtanong ha, bakit 3-star general pa rin siya diyan? Kasi syempre, tinatanggap niya pa lang yung pagiging 4-star general niya, naturalmente, ang kanyang nakasabit sa balikat niya, yung dati pa rin, yung tatlong estrella pa rin. Ganon din naman nung panahon ni ni General Torre nung manumpa siya. Nung humarap siya sa Pangulo kasama yung pamilya niya, ano lang din yun, yung dadalawang bituin lang din yung nasa balikat niya noon. Saan ba yung video ko nung kay Torre? Wait a second. Torre. Okay, here we go. So, ito po, yan po yung kanina. Bago siya nagtungo sa PNP headquarters. Apat na yung niya, estrella rito. Ladies and gentlemen, Yan, announcing the arrival of Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr., the Ginaganon talaga no? Apat na. 32nd Chief. Is policing. We will act. Apat na. Diba? Nung panahon ni General Torre, Bird and family. dalawang bituin. The third and family. Okay? So, ito lang kung ang Pangulo ay may malalang karamdaman, hindi niya makukuhang maggala-gala, di ba, bumangon at ganyan. Tulad rin nung sinabi na ooperahan daw. Di ba? Sinabi naman din ni Doc Adams, saka na iba pa, na hindi naman ito life-threatening. Rarely, nga lang na kundi lang nangyayari, kinakailangan ng operasyon because of infection. Diba? Anak ng pocha. Nagkaroon lang ng
nagkaroon lang ng diverticulitis, life-threatening na. Kanina yan. Tsaka ito si PBBM, may kakulitan din to ha. May mga panahon na hinahanap natin ito, di natin mahagilap. Iyon pala, parang tipong sinasadya niya na bala kayo sa buhay niyo, mabaliw-baliw kayo maghanap. Nandito na ako. Ngayon hinahanap siya nitong mga to para siraan na siya ay may sakit na overdose. Sabi ko na nga ba sasabihin nila yan ng mga DDS na kaya nagka-diverticulitis ay na-overdose. Buo talaga mga to. Ang diverticulitis po kasi, ito ay ang nagiging sanhi nito ay yung jebs, no, halimbawa, tinibi, di ang tagal lumabas doon, naipon sa tiyan. No? May nasiksik doon sa pockets, yung mga parang bulsa-bulsa sa loob ng bituka pag sinilip mo yan sa microscope. Siyempre, mabababad yan doon. Anong mangyayari doon? Tae yan. Sorry sa kumakain marumi yan. Di ba? Magkokos ngayon yan ng infection dahil sa bacteria. Sabi nga nung iba, ang gamot lang naman dyan is antibiotic na kailangan tuloy-tuloy para yan mapatay yung bacteria dyan. Kaya ang require sa kanya ng doctor niya, pahinga. Dahil nakukuha pala yan sa edad. Pag galing ng Dubai, rot-rot na naman ang trabaho. Hindi siya kuya-kuya-kuy sa opisina. Diba? Nagkakasakit talaga yung Pangulo natin. Isipin mo yung Vice Presidente. Coops. Pasaway. Diba? Imbis makatulong. Eto, sinagot niya yung kaso namang sinampa sa kanya ni Risa Ontiveros. Wala kang kadala-dala. Wala nga. Wala kang kadala-dala itong taong ito sa pag-fake news. Ay, nako. Sorry.